sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Ay magalak, ay magsaya, may ng buon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamanga-manga sa kanyang harap, ay magpunta, sama-sama magtunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Saint Benedict o San Benito, Abad. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya may harap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin,
Alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay sasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating Ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinakasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring itong namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gaano po ba tayo kadali na sumunod sa isang instructions? Minsan po mayroon tayong mga tinatawag na mga taong slow, na kahit inisa-isa mo na, kahit mapinaliwanag mo na ng mabuti, ay talagang hindi makapick up. Isa naman, pag maisip natin, hindi ba talaga makapick up o ayaw talagang pumick up? Kasi kadalasan tayo, kapag naniniwala tayo masyado sa ating sarili, nahihirapan na tayong tumanggap at sumunod sa instructions. Kasi naniniwala tayo na mas may alam tayo, na mas magaling tayo at mas okay yung ating plano. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin itong mga bilin o instructions ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kung babalikan natin una, kahapon, ang sabi po sa ebanghelyo, pinangalanan na ni Jesus yung 12 alagad, yung kanyang magiging mga apostol. At bago pa rin yun, sabi nga po, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Kahapon yun. So may binigay na si Kristo sa kanila. Kaya ngayon, ang sabi nga, humayo na kayo. Ready na kayo dapat. Pagalingin ang mga may ketongin, ang mga may sakit, yung mga inaalihan ng demonyo, palayasin. At huwag na kayong magdala, sabi nga, huwag kayong tatanggap ng bayad. Huwag nang magdala ng mga bagay na hindi naman kailangan. Huwag nang magdala ng salapi, o ginto, o pilak, lukbutan, damit. Ito yung mga instructions na kung sakasakali, tayo po ba, mayroon kasi, ang isang dahilan kung bakit hindi natin masunod ang misyon natin na itong binibigay ni Kristo ay dahil masyado tayong nag-aalala sa paano ang pagkain natin, saan tayo titira, ano accommodation natin, paano yung mga panggastos natin. Yan. Ang dami nating dinadahilan. Kaya hindi natin magawa-gawa o maisagawa ang misyon na ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno. Sa atin po ba, ano po bang humahadlang
Bakit nahihirapan tayong gawin? Hindi naman po ito binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad para tuluyan silang maghirap, magutom. Kasi wala naman talagang pinabayaan ang poong Jesus Nazareno sa taong marunong sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Walang taong magugutom. Walang taong mapapahamak kung marunong lang talagang sumunod sa sinasabi ni Kristo. Kasi nga, sabi po dito, wag na kayong magdala ng kung ano-ano. Kasi bahala ang Diyos sa pangangailangan natin. Bahala ang Diyos sa mga taong ipapadala niya para mag-provide. Hindi, yung bang, ang focus lang talaga, yung misyon, yun lang talaga ang gagawin. Doon lang dapat nakatuon. Hindi na yung, ano ba, okay ba itsura ko? Ano bang damit ko? Ano bang brand ng susuotin ko? Ano bang accommodation ko? Ano, sa hotel ba ako? Ano bang... Ang focus lang, itong pinapagawa ni Jesus. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga ketongin, palayasin ang mga demo. Yun lang. The rest, ang Diyos na ang bahala dyan. Siya naman talaga. Sa inyo po, bakit hindi magawa-gawa ito? Sa atin, ano ang inaalala mo para labagin natin, no, at suwayin natin yung... Kasi ito yung paraan, ito yung guidelines ni Kristo. Bakit i-insist mo yung sa iyo? Ano tuloy nangyayari? Wala. Wala tayong pinatutunguhan. Kasi ayaw natin bitawan yung mga material things. Masyado na tayong attached dun sa material, maging sa mga tao, masyado tayong na-attach. Kaya tuloy, hindi tayo makapag-focus. Nawa po mga kapatid, sa umagang ito na pinapaalala ni Kristo, huwag tayong matakot. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magugulat na lang tayo na kahit kailan, hindi talaga tayo magugutom, hindi talaga tayo nagutom, hindi talaga tayo nawalan, maging ng damit o ng pera sa ating mga bulsa. Amen? Minamahal ko mga kapatid, sumasa atin na ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo nang sa gayon, ang paghaharing ito ay lumaganap sa ating mga buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Upang tanging salita ng Diyos ang maging inspirasyon at lakas ng ating mga pari, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Upang maglingkod ang ating mga politiko nang walang hinihinging kapalit, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Upang mabisita ng kanilang mga minamahal ang mga may sakit na hindi na makabangon, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Upang tayong mananampalataya ay makapaghatid ng kapayapaan at pag-iibigan sa ating pamayanan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming buhay. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang
tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo, upang kami pagintapating magkamit ng iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay
ay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero
ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa, bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati ka na